Bago ko simulan ang kwentong ito, lubos lang akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe. Kung sino man kayo, sana gumaan ang buhay nyo sa pagpasok ng taon na ito. Magsimula na tayo. Naniniwala ka ba hanggang ngayon ay nag-i-exist pa rin sa mga liblib na kabayanan ang mga aswang? Pues, tunghayan ang kwentong ito sa isang malayong bayan sa Misamis Oriental. Ang kwentong aswang na mga lasinggong magkaibigan. Pasipol-sipol pa si Pablo habang pasuray-suray niyang binabagtas ang daan pauwi sa kanilang bahay. Galing siya sa kababata noong isang araw lang umuwi, galing abroad. Abot langit ang kanyang saya dahil muli niyang nasisilayan ang ganda ng dalagang kababata. Naglakas loob na talaga siyang ligawan ang magandang kababata niya bago pa siya maunahan ng mga kaibigang sina Dodong, Ryan at Damian. Ngunit nalasing si Pablo, kaya mag-isa na lamang siyang umuwi sa kanilang bukirin. Sinadya niyang hindi sinama ang mga katropa. Di hamak na mas gwapo sa kanila si Ryan at Damian. Baka sa dalawa pang kaibigan magkagusto ang kababatang si Victoria. Siyempre, bago umuwi, dadaan mo na siya kina Dodong, ang isa sa mga matalik niyang kaibigan at classmate sa Tagayan. Ipagyayabang lang niya ang pagkikita nila ng kababatang si Victoria. Nasa bukana ng kanilang baryo kasi ang bahay ni na Dodong. Kaya mas una niya itong madaanan bago pa makarating sa baryo. Left, right, left, right. Oops. Easy lang, Pabs. Easy. Makakarating ka rin sa iyong paroroonan. Lasing na yata yung daan ha. Ay nako, nahihilo na yung daan. Kausap niya sa sarili habang nakangisi. Pakumpas-kumpas pa sa kamay si Pablo at hindi maintindihan ang lakad na paatras paabante. Imbes kasing kausapin si Victoria ay napasubo siya sa isang galong tuba na inorder ni Mang Pasyo na ama ng dalaga. Namumungay na ang kanyang mga mata. Ngunit hindi niya alintana ang panganib sa daan. Noong isang araw lang, may napapabalita ang gumagalang nilalang. Kaya maaga pa lang ay nasa kani-kanilang bahay na ang mga kababaryo niya sa Mambasakan. Pangako niya sa sarili na kapag sasagutin siya ni Victoria ay minsan na lang siyang iinom. Aniya, kung pwede lang magiging asawa ang alak, ay pinakasalanan niya ito. Noong mga panahong hindi pa nakauwi si Victoria. May kalayuan ang tirahan ni na Victoria mula sa baryo nila. Ang madadaanan pauwi ni Pablo ay kakahuyan, ilog at pilapil. Bago makarating sa sentro ng baryo, kung saan naroon ang kanyang tirahan. Subalit, dadaanan pa talaga niya si Dodong. Iinggitin niya ang kaibigan niyang supot. Nasa palapil na siya nang masipat niya sa dulo ng daan ang isang babaeng nakatayo at tila inaabangan siya. Maliwanag ang kulay kahil na buwan sa kalangitan. Kaya naman klaro kay Pablo na babae ang nakaabang sa kanya. Napangisi naman ang binata at bahagya pang bumuga sa kanyang palad para amuyin ang hininga. Napangiwi siya dahil sa amoy alak at mamantikaing bayawak ang hininga niya. Ngunit wala siyang pakialam. Gusto niyang makilala ang babae. Alam niyang maganda si Victoria, pero kapag hindi siya sasagutin, mabuti na yung may isa pang pwedeng extra. Kapal ng mukha nun na. Dahil sa kalasingan ay hindi halos nakita ni Pablo na wala na ang kalahating katawan ng babae. Manananggal kasi ito.
Kung sindeswerte ka nga naman. Palay na ang lumalapit sa manok. Tuto ka na lang. Sabay hagikik ni Pablo. Nung makalapit na siya sa babae. Hi miss. Mukhang ginagabi ka. Saan ka ba galing? Bati niya nang malapit na siya dito. Ako nga pala si Pablo. Pabs for short. Masigla niyang pakilala. Walang tugon mula sa babae. Nananatili lang itong nakayuko at natatabingan ng mukha niya ng mahaba niyang buhok. Unti-unting nagpapalit anyo ang naturang babae sa paningin ni Pablo. Ang pangil ng babae ay tumutubo na rin, pati ang mahahaba niyang kuko. Natatakam na talaga ang babae sa lalaking kaharap. Handa na niyang sakmalin sa leeg si Pablo nang biglang magsalita ang binata. Dahilan para mabitin sa ere ang mabalahibo niyang kamay. Ay miss, pwedeng magtanong, sa online ka rin ba bumibili ng damit? Kapareho mo kasi ng bestida sa Victoria. Wow, sana all. Natuto ang bulalas ni Pablo. Natigilan ng babae na pasimangot sabay sipat ng kanyang suot na bestida. Hindi pala siya nakapagpalit ng bestida. Nawala ang excitement niyang biktimahin ito. Ang praning na lasing na ito. Pero lagot siya sa ama kung wala siyang dalang pagkain. Kaya pagtsatsagaan na lang niya ang may sayad na ito na hindi man lang natakot sa kanya. Sinakman lang dalaga ang leeg ni Pablo. Dahilan para madulas ito sa basang pilapil at mahulog sa putikan. Anak ka ng titing, may masama ba sa tanong ko? Tinabig mo pa talaga ako dito sa putikan, ang saklap. Atungan ni Pablo habang pagapang na umaahon. Ngunit namilog ang mga mata ni Pablo. Nang masulya pa ng liwanag ng buwan ang mukha ng babae. Lumalabas ang mga pangil nito sa gilid ng bibig. Tumutulo ang mga laway habang nakangising palapit sa lasing na si Pablo. Anak ng aswang! Aswang ka! Manananggal ka! Tulong! Hiyaw ni Pablo nang mapagtantong kaputol ng katawan ng tao ang kaharap na may pakpak na animoy paniki na kwaknit. Nawala ang left and right na stepping ni Pablo matapos kumaripas ng takbo sa maputik na palayan. Nag-wrestling pa silang dalawa na animoy si Undertaker at si John Cena. Nang daluhungin siya ng babae ng kalmot sa mahahabang kuko nito, ay sigaw siya ng sigaw ng "Oh my God!" Target ng babae ang kanyang dibdib at sikmura. Kaya kahit lasing ay ginawa ni Pablo ang lahat makatakbo palayo doon sa palayan. Ilang ulit pa silang gumulong sa isang block o isang dike. May mga kalmot ang mga binata sa katawan, ngunit nang makaporma ay niloblob niya sa basang lupa ang mukha ng babaeng aswang bago kumaripas ng takbo papalayo. Hanggang sa masalubong niya ang mga tanod na nagroronda sa gabi. Kaya nakaligtas ang lasing na si Pabloy. Nabulabog ang lahat kinabukasan sa barangay Mambasakan dahil sa nanggagalaiting si Aling Esther sa galit. Kasi ang mga bagong tanim niyang palay ay nalampornas ang halos isang block. Na para bang may nagre-wrestling doong mga dalawang taong lasing. Ang aga naman kay ingay-ingay ng bibig ni Aling Esther. Napakamot-kamot sa ulong ani ni Ryan. Kaagad na nagsali ng sikwate ang binata na mula sa umuusok na takore. Nagtungo ang binata sa may balkanahe. Naibuga naman ni Ryan ang mainit na sikwate. Nang patakbong dumating at umihiyaw ang kanyang lola Matilda. Sa mga hindi nakakaalam, ang sikwate po ay kokwa o kakao. Lola naman, kung makatakbo ka ay para kang hinahabol ng sandosay ng sigbin dyan. Bulalas ni Ryan. Apo,
Huwag ka nang mag-overtime sa trabaho mo. Sinalaki ng manananggal kagabi ang kaibigan niyong si Pablo. Ang dami niyang kalmot sa katawan. 2 kambing ni Caromio naman ang natagpo ang patay na nasa tabi ng palayan ni Aling Esther. Wakwak ang mga tiyan at wala nang lamang loob. Nagmisto lang reporter na bulalas naman ni Lola Matilda na hindi malaman kung anong channel siya. Natawa si Ryan sa tinuran ng kanyang lola. Huwag ka mag-alala, Lola. Day off ko ngayon, kaya wala akong pasok. All right, Lola. Magsikwati ka na para mainitan ng sikmura mong maagang nabusog sa chismis. Pagbibiro pa ng binata. Loko-loko ka. Maaswang ka sanang damuho ka nang malaman mong hindi basta-basta ang mga aswang na yan. Pumapatay ng tao yan. Paborito nila ang lamang loob. Sermon pa ni Lola Matilda. Napapatawa na lamang si Ryan sa mga sinabi ng kanyang lolang reporter. Pero totoong nakakatakot talaga ang aswang. Nang mula sa di kalayuan naman ng kanilang bahay, ay dinig na dinig ang pagmumura ni Caromio dahil sa pagkamatay ng 2 alagang kambing. Buwisit talaga Oras na malaman ko kung sino ang may kagagawan sa pagpatay ng mga alaga ko. Sinisigurado kong dila lang niya ang walang latay. Sigaw ni Caromio dahil sa matinding galit. Naiiling na pinapakalma ng asawa si Romeo na nooy nanginginig sa galit na para bang si Barney. Oo, nagiging violet siya. Lumapit naman si Pablo na nagmistulang mami dahil napuno ng benda ang buong katawan. Sinabi ni Pablo ang nangyari sa kanya kagabi. Kakalbuhin ko ang aswang na yan kapag nagpapakita siya sa akin. Lintik siya. Bulalas pa ni Romeo. Ang nangyari ay nagpulong-pulong ang mga kalalakihan na tuwing gabi ay magroronda sila para mahuli ang nananalasa sa baryo ng mambasakan. Sasamahan nila ang mga tanod para mas marami sila. 9:00 na ng umaga nang nabulabog ang paglalaro ni Ryan. Dumating kasi ang 2 kaibigang sina Dodong at Damian. Wala si Pablo dahil hindi pa nakamove on sa mga kalmot ng manananggal sa kanyang katawan. Piyesta sa kabilang bayan sa Danao noon at may sabong di umano. Adik din kasi itong si Ryan sa manok panabong, kaya excited na siyang manugal. Mukhang swerte siya ngayong araw na ito. Kaso 500 na lang ang pera niya. Kaya nangupit ang lukulukong si Ryan sa wallet ng Lola Matilda niya ng 1,000. Pambili iyon ng lola niya ng pagkain ng baboy. Okay lang yan, kapag manalo ka ay tutubuan ko na lang ang pera ni Lola. Ani ni Ryan na kinakausap ang 1,000. Hindi naman sumagot yun kahit may tao pa nun. Mabuti na lang na wala ang lola niya at naroon kina Aling Esther na nakikipalita sa aswang na umatake kay Pablo. Reporter nga ngani. Sabi kasi ni Pablo na babae ang aswang at mukhang dalaga pa. Matagal nang tahimik ang isyu tungkol sa aswang sa kanilang baryo. Kaya nagtataka si Ryan kung bakit bumalik na naman ang isyu ng aswang na ito. Kinahaponan, malungkot at laylay ang mga balikat na umuwi mula sa sabungan si Ryan dahil napildi siya sa sabong. Kahit ang pagtawag ng kanyang mga kaibigan na nag-iinuman ay hindi niya pinapansin. Inaalat ang swerte niya noong araw na yon. Walang silbi ang kanyang day off sapagkat nabuhusan yata siya ng kamalasan. Pare, tagay mo na. Nanalo sa pustahan sa sabong si paring Damian. Tawag ni Dodong sa kaibigang tila tinatakasan na ng mga pangarap sa buhay. Magkasama silang natalo sa pustahan. Ngunit na ayaw silang tapunan ng tingin ni Ryan. Mabagal lang itong naglalakad. Hawak ang saging na latundan na hilaw pa. Pare, istiside ang inumin natin ngayon. Pulang kabayo at hindi tuba. Himala at wala kang ganang uminom ngayon.
Natatawang pang-aasar naman ni Damian. Ay nako, alam ko na. Nako, kaya pala talo sa sabong eh. Lagot ka sa Lola Matilda mo. Ang pambili niya ng mga feed sa baboy niya, pinasabong mo. Bulalas ni Damian na humahalakak pa. Biglang natigil sa paglalakad si Ryan at nilingon ang mga kaibigang mapang-asar. Tinignan niya ng masama ang mga ito. Ayan, gawin yung pulutan, mga buisit. Sigaw niya sa mga kaibigan. Sabay hagis ng hawak niyang latundan na hilaw. Yes, ito na. Sabay na bulalas ng dalawang tuwang-tuwang pinulot ang inihagis niya. Hindi maawat ang tawanan ng dalawa, ngunit talagang seryoso si Ryan. Dinamdam niya ang pagkatalo ng kanyang manok. Aniya, mas masakit pa sa nabasted ng kanyang nililigawan kaysa makita ang unti-unting pagkabagsak ng manok niyang pula. Ang masakla pa, 400 na lang ang natira sa pera ng kanyang Lola Matilda. Babayaran naman niya sa sahod niya ang perang pinansabong niya, kaso tiyak na masasabon siya ni Lola Matilda niya pag-uwi. Kundi dahil sa dalawang ito na kompleto ang listahan sa piyesta, sa bawat barangay ang kalendaryo, di mapapahamak ang manok niya. Kaya na may nagpasya ang binata na magpalipas ng oras sa may sapa. Habang mga kaibigan ay nasa kubo na malapit lang din sa may sapa, masayang nagluluto ng pulutan. Paborito na lang tambayan ang lugar na ito, lalo na tuwing dapit hapon. Gusto niyang sisihin ang mga alitap-tap, palaka, kuliglig at mga insekto sa kanyang pagkatalo. Nakapanlulumo naman, kaasar. Ani pa ni Ryan sa sarili. Kaasar din talagang dalawang yon. Kung natulog na lang sana ako sa bahay ngayong day off ko, hindi mabibiktimang pambiling feeds ni Lola. Ay, buhay pa din sana ang manok ko ngayon. Paninisi pa ng binata habang binabato ng maliliit na bato ang daloy ng tubig. Umakyat siya sa puno ng akasya at naupo sa isang sanga doon. Malungkot na pinagmamasdan ng paglubog ni Haring Araw. Dahil tiyak pag-uwi niya, ang rapper na si Lola Matilda ang puputak sa kanya. Talo pa naman ang lola niya si Glock 9 kapag nagrarap na. Kasi gumaganon ang lola niya. Oy, digidi-gudi-gaduda. Di joke lang. Ay, mapanakit na kapalaran. Bulong niya sa sarili. Naroong pipikit si Ryan at biglang imulat ang mga mata na tila pinapaniwala ang sarili na isang masamang panaginip lamang ang lahat. Kinakapa ang bulsa at muling binilang ang pera. Sa pag-aakalang 1,000 pa rin yon. Ngunit kahit anong magic words ang binabanggit nito, ay malinaw na 400 na lang ang natira sa pera ng Lola Matilda niya. Nangalumbaba siya sa sanga at pinikit ang mga mata. Habang nakatingala sa kalangitan, nagkukumpuni siya ng mga dahilan sa kanyang isipan na paniniwalaan dapat ni Lola Matilda. Ngunit sadyang hindi umaandar ang utak niya. Blanko. Sa kabilang banda naman, habang nakatingin sa kawalan si Dodong, nakita niya ang isang kumikislap na bagay. Bumulusok yun pa ibaba at biglang may kumikinang na ginto. Ideya sa kanyang isipan. Bulalakaw! Bulalas nito. Natuon din ang pansin ni Ryan sa bulalakaw. Mabilis na bumaba si Ryan sa punong akasya dahil nais niyang puntahan ang lugar kung saan bumagsak ang bulalakaw. Yes, kahit anong mangyari, hahagilapin ko ang bulalakaw na yon. Alam kong may tangin na mutya ito na maaring magiging gabay ko sa sabungan. Maligalig na saad ni Ryan. Uy, gago to. Seryoso ka, pre. Ikaw yata itong lasing sa ating tatlo eh. Iyaw ni Damian sa di kalayuan. Nagkatawanan silang dalawa habang sinundan ng tingin si Ryan na papalayo. Loko talaga tong isang yun. Diniblib ang pagkatalo ng pansabong niya. Pahayag ni Dodong. Noon din binagtas niya ang daan patungo sa may bangin.
Doon banda bumagsak ang bulalakaw. Kahit magtatakip silim na, ay hindi alintana ni Ryan, kahit paharangan siya ng mga sigbin. Ngunit natigilan si Ryan kung saan malapit na siya sa may kaataasang pampang. Napalunok siya ng laway ng masipat ang isang figura sa gilid ng isang puno. Nagsisimula na ring sumilip ang mapusyaw na liwanag ng buwan ng mga sandaling iyon. Nagkubli si Ryan sa mga mahabang damo at may kabang pinagmamasdan ang figura. Napagtanto niyang babae iyon base sa suot nitong mahabang bestida at may bandana pa sa likuran nito. Nakalugay ang mahaba at kulay gintong buhok nito. Nakatalikod ang babae sa kanya, kaya di niya makita ang pagmumukha nito. Inang ko po, engkantada na naliligaw ng daan ba yan? O aswang na foreigner, kasi kulay ginto ang buhok. O baka burikat na aswang yan? Anas ni Ryan na nagsimulang kabahan. Napapailing sa ideyang biglang pumasok sa isipan. O kaya isang witch na nakasakay sa walis at ang nakikita namin ay hindi bulalakaw, kundi walis na umiilaw sa kalangitan. Kabuang yan. Kumikibot-kibot pa ang mga labi ni Ryan. Nanginginig pa si Ryan nang biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin na tila nagpatayo ng kanyang mga balahibo, partikular na sa kanyang batok. Literal na takot ang nararamdaman niya na mga oras na yon. Maya-maya lang ay biglang tumingala ang babae sa kalangitan habang itinataas ang kaliwang kamay. Nagmisto lang si Darren na ang babaeng foreigner. Kaso di niya maintindihan ang sinasabi nito, kaya mas lalong nakadama ng takot si Ryan. May sinasabi ito ngunit dahil malakas ang ugong ng hangin ay hindi maintindihan ng binata ang mga pinagsasabi ng babae. Mahabagin, nag-uorasyon na siya. Kailangan ko nang sumibat bago ba ako maging hapunan nito, bulong ni Ryan. Akman na sana siyang tatakbo, ngunit napatili siya nang lumundag ang palakas sa kanyang paa. Ay, Sigbin! Malakas niyang tili. Ano yun, bading? Kaya na may napalingon ang babae sa kanyang kinaroroonan. Napatingin din si Ryan sa mukha ng babae na lalo niyang ikinasindak. Natatabingan ng buhok ang mukha ng babae, kaya hindi niya gaanong naaninag iyon. Kinakawayan pa siya ng babae, kaya walang pagdadalawang isip na kumaripas ng takbo ang nahintakutang si Ryan. Malayo na ang kanyang narating. Pagkawari niya ay hinahabol siya ng mga sigbin. Hinang ko po, para akong naghihingalo dahil sa takot. Bulalas ng binata habang nakasandal sa puno ng niyog at hawak ang dibdib. Malayo na ako. Malapit na ba ako sa bahay? Saan na ba ako? Anyang inilibot ang tingin sa paligid. Nagpalingalinga siya at muling nakaramdam ng takot dahil sa huni ng mga kuliglig, palaka, tuko at mga panggabing hayop. Takting buhay to, kung inaalat ka nga naman. Iyamot niyang sambit habang kakamot-kamot sa alimpuyo. Kung noon sariling anino niya lang ang kinakatakutan niya, ngayon pati aswang at engkanto na. Ikinalma ni Ryan ang sarili. Nang makahuma ay nagpatuloy sa paglalakad si Ryan. Nagdagdagan ng kanyang kaba dahil unti-unting tinatakpan ng ulap ang sinag ng buwan sa kalangitan. Gayunpaman ay tanaw na niya na ang kanilang bahay at maliwanag ng paligid dahil sa mga ilaw na nagmumula sa mga kabahayan. Ngunit muli siyang natigilan ng masipat ang isang puting bagay na lumilipad sa bakuran ni na Aling Esther. Doon lang ang pinakamalapit na daan patungo sa kanilang bahay. Nagtataka siya dahil bakit walang sindi ang ilaw ng bahay ni na Aling Esther. Pagkawari ni Ryan ay mas lalo pang natutuyuan na siya ng laway. Pambihira, white lady ba gayang puting lumilipad?
Malakas niyang tanong sa sarili. Napatalon siya sa gulat nang biglang bumukas ang kawayang pintuan ng bahay. Pagkiwari ng binata ay na-double kill siya, dala ng matinding kaba at sindak. "Sino ka?" Malakas na tanong ng ginang. "Ay kabuang naman, Aling Esther. Bakit hindi mo inalis ang puting sinampay? Akala ko tuloy white lady na." Iritadong sita ni Ryan, napilit tinatakpan ng kaba. "Aba, pala desisyon kang damuho ka. Bakuran ko to. Baka nakakalimutan mo. Nakikiraan ka nga lang, ikaw pa ang galit." Sansalan ng ginang. "Alay, nakakatakot magmasdan. Sa uli-uli, pakikuha ng sinampay mo bago gumabi." Paninira mo ng binata. "Tsaka, bakit napakadilim ng bahay nyo?" Kunot ng tanong ng binata. "Hoy, damuho ka. Naputulan ako ng kuryente. Hindi ako nakabayad. Huwag mong pakialaman ng bestida kong puti. Dahil basa pa yan, kalalaba ko lang. Susuotin ko bukas at ninang ako sa bunyag." Naiinis na tugon ni Aling Esther. "Gabi na, nasa labas ka pa. Hindi mo ba alam na may aswang na gumagala sa karatig na yon? Sige ka, baka magiging hapunan ka ng aswang." Pananakot ni Aling Esther. Kaagad naman nagpalingalinga si Ryan at napabulalas ng malutong na mura. "Biro lang. Puti naman pala ang betlog mo, biro lang. Natakot ka na kaagad." Biro ng ginang sabay hagigik na parang tawa ng isang aswang. Nyaw. "Naku, Aling Esther, dalawin sana kayo ng aswang mamaya." Inis na tugon ni Ryan at mabilis na nagmarcha paalis. Ngunit malakas na tawa lamang ang naging tugon ng ginang. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad nang bigla siyang natigilan. May naririnig siyang boses na parang hinihingal na may kasamang pagsinok na sumusunod sa kanya. "Lubayan niyo ako. Natalo lang naman ako sa sabong, bakit ba ako binabagat?" Bulalas ng binata. Kaya na may nagsisigaw na si Ryan habang tumatakbo pa uwi sa kanilang bahay. "Lola! Lola Matilda! Lola!" Malakas na sigaw ng binata. Kalalaking tao. Takot pala sa dilim. Bading. At pinupukpok na ang pintuan. "Teka, sandali. Ano bang nangyari sa iyong bata ka?" Nag-aalalang tanong ni Lola Matilda nang pagbuksan ito ng pinto. Sunod-sunod ang paglunok ng binata habang nakaturo sa may labasan. Dahil sa takot na naranasan, ay walang boses na lumalabas sa kanyang bunganga. "Loko ka talaga, Ryan. Sa susunod, huwag kayong magpulutan ng may maraming suka. At tignan mo, uuwi ka ditong maputla ang mga bibig." Palatak ng matanda. May aswang na pore ni Lola. Sa may pangpang, sa dulo ng ilog." Malakas niyang sambit nang sa wakas bumalik ang kanyang boses na pautal-utal. Pakiramdam ni Ryan na tutuyuan siya ng laway sa kaba. Binutukan siya ng kanyang lola. Nanghihina na napasalampak sa kawayang sahig ang binata. Para siyang nauupos na sigarilyo dahil sa takot niya kanina. Naisip niyang kahit kalalaki niyang tao ay may hangganan din ang kanyang tapang. Napapikit na siya nang biglang marinig ang pamilyar na hingal na may kasamang pagsinok sa kanilang bakuran. Napatayo ang binata sa pagkakaupo sa kawayang upuan. Lola, nasundan yata ako ng aswang na foreigner na may hika." Bulalas ng binata. "Tumigil ka nga, Ryan. Anong aswang na may hika? Ano ka ba? Si Istong lang yan at sinusumpong talaga ng hika niya. Panigurado manghihingi yung tao ng dahon ng sambong at gamot daw niya iyon." Uwi ka ng matanda. "Tinatawanan mo pa ako kaninang umaga nang balaan kita. Ngayon bumabahag na ang buntot mo. Loko-loko." Hiyaw ng kanyang lola.
Isang paus na tinig nga ang hihingi ng sambong sa labas ng bahay. Napangiwi si Ryan at dali-daling pinuktisan ang sarili. Anya, masyado siyang nadala sa babaeng nakita niya sa may pangpang at ayaw na niya itong ipagsabi pa sa abuela. Ila, kuwan ho. Ito munang pambili mo ng feeds ng baboy. Nadugutan ako, nahiram ko pala yung iba. Nag-aalangan na wika ni Ryan, sabay abot ang pera sa matanda at sabay din kamot ng batok. Walang imik na tinanggap ito ni Lola Matilda, ang 400, sabay pinandilata ng apo. Bayaran mo ako sa sahod mong damuho ka. Kundi ikaw ang ipapakain ko sa mga alaga kong baboy, naiintindihan mo? Opo Lola, kay ganda talaga ng lola ko kahit na may edad na. Pambubula pa ni Ryan. Kinabukasan, nagising ang binata sa tiktilaok ng manok. Paunat-unat siyang bumangon upang puntahan ang isa pang manok na panabong niya. Ayon daw sa nakalap na kasabihan, mainam pa na hindi pa sumisikat ang bukang liwayway, ay nakaensayo na ang mga panabong. Naroong kakausapin niya ito, kakantahan ng para sa'yo ang laban na to, pali pa rin sa ere at himas-himasin na para bang chikas. Umaasa pa rin si Ryan na sa susunod na sabong sa kabilang baryo ay mananalo na siya. Nalalapot na din kasi ang piyesta roon. Hugis, ipanalo mo ko sa piyesta ng sityo Tugas-Tugaso na para makabawi ako kay paring Damian at Dudong sa pang-aasar nila sa akin. Nakangiting wika ni Ryan sa manok. Ryan, para kang nasisiraan dyan. Pag yung panabong mo sumagot sa'yo, ewan ko na lang. Halina't kumain ka na nang makapasok ka na sa trabaho mo. Tawag ni Lola Matilda na tumatawa. Nako Lola, magkikita mo, babawi ako. Babayaran ko na may kasamang tubo ang pera nyo. Nakatulis yung usong tugon ng binata. Tumigil ka nga. Epekto ng sabong niyang pag-uwi mo ng gabi na. Sinasabi ko sa'yo pag ikaw nakasalubong ng manananggal sa daan, hindi lang hingal ang aabutin mo. Asik ng matanda. Kulang ano-ano'y may malamyos na boses ang tumatawag sa labas ng bakuran. Parang-perang nalukot ang pagmumuka ng binata nang mapagsino ang tumatawag. Kay aga-aga naman ang manliligaw ko. La, sa tingin nyo, may laing insik yang si Olivia? Nakangising wika ni Ryan. Loko ka, labasin mo nga doon. Utos ng matanda. Kayo na lang hula, baka masira pang masasayang araw ko. Mariing pagtanggi ng binata. Mabilis na tumayo si Ryan sa inuupuan para maganda nang pumasok sa construction na pinagtatrabuhan. Lola, good morning po. Sinigang na isda, luto ko at mainit-init pa. Nakangiting bati ni Olivia, ngunit ang tingin niya ay nasa loob ng bahay. Naririnig pa ni Ryan ang boses ni Olivia, kaya napapailing na lamang ang binata na tumungo sa likod bahay para maligo sa balon. Ay, maraming salamat apo, Olivia. Nag-abala ka pa. Kuwan ho, si Ryan po Lola. Makikisabay sana ako sa pababa sa lungsod. Nasira kasi ang motorsiklo ni Itay. Nahiyang wika ni Olivia. Hintayin mo na lang ang apo ko. Naliligo pa sa likod. Ganon po ba? Salamat po Lola. Masayang wika ng dalaga. Sa mga sumunod na araw ay naging abala pa sa pang-araw-araw na trabaho si Ryan. Kaya wala siyang oras na maglasing kasama ang dalawang kaibigan na nagtatrabaho din. May malawak na palayan si Dodong habang si Damian ay nagtatrabaho bilang automotive sa isang motor company sa lungsod. Si Pablo lang talaga ang walang pag-asa
dahil araw-araw ay tuba ang kaharap, lalo na noong tinanggihan ito ni Victoria dahil may gusto itong iba, si Ryan. Dati pa pala itong may gusto kay Ryan. Kaya lang nag-aalangan ito dahil alam niyang may nagkakagusto din kay Ryan na kapitbahay nito na si Olivia. Isang araw noon, Biyernes ng hapon ay maagang nakauwi si Ryan. Wala kasi ang kanilang engineer, kaya wala silang overtime. Nagtataka si Ryan kung bakit biglang tinawag siya ni Lola Matilda na may seryosong mukhang nakatitig sa kanya. "La, bakit naman?" takang tanong niya. Ryan, matanda na ako at ako'y nag-aalala sa iyo. Kailan ka ba mag-aasawa ha? Nang may makakasama ka pa kapag wala na ako." Seryosong saad ni Lola Matilda niya. Napapailing na lang si Ryan. Minsan talaga, lumalabas ang kadramahan ng lola niya. "La, mahaba pang buhay mo. Makikita mo pa ang apo mo sa tuhod. Huwag mo lang pinagpipilitan sa akin si Olivia. Kasi nakulangan ako sa hilo ng mukha ng babaeng yun eh. Please naman la, maawa ka sa lahi natin." Loko-loko ka talagang bata ka. Abay, nagmana ka talaga sa tatay mo sa kalokohan mo. Tinawanan na lamang ni Ryan ang kanyang Lola Matilda. Pero sandali siyang sumeryoso nang maalala ang magandang dalaga na nadaanan niya kanina sa kalye. Pinasakay ito ni Ryan dahil papunta para umano ito sa lungsod nila. Noon lamang nakita ni Ryan ang dalagang iyon dito sa bukiri nila. Kaya nagtataka si Ryan kung kaninong anak ang dalagang iyon. Luna ang pangalan nito at hindi niya nakakalimutan ang magandang ngiti nito sa kanya. Kinabukasan ay napakaaga ng mga magkaibigan niyang sina Dodong at Damian. Nung araw na yon ang piyesta sa kabilang baryo sa barangay Tugas-Tugason. Napagkasunduan kasi nilang manabong uli. Ito na talaga ang bisyo ng tatlong ito. Nagpapasalamat na lamang si Lola Matilda kahit papano. Sabong lang ang inaatupag ng apo. Hindi ang paglalasing na kagaya ng isang kaibigan nilang si Pabloy. Ayan ang mga kaibigan mong promotor sa kalokohan mo. Sinasabi ko sa iyo, Ryan, na hindi natapos ni Lola Matilda ang sasabihin nang biglang sumabat si Ryan. "La naman, mas masaya silang kasama kaysa harapin ko si Olivia. Napanipakyut ang alam, nakakaumay. Hindi ko mawari kung may kabag o nauutot at panaiingo sa upuan." Depensa nito sa abuela. Natatanaw na kasi ni Ryan si Olivia. Kanina pagdaan niya sa bahay ng amang si Saddam na panay ang hidhid sa muka habang nagpapakyut na tinawag siya. Kung di siya aalis sa bahay nila ng maaga, ay tiyak na biglang susulpot doon si Olivia. Pigil naman ng matanda ang mapagalpak ng tawa dahil sa tinura ng apo. Si Ryan naman ay nilabas na ang mga magkaibigang madalas ay may sapi ng kapilyuhan. "Kiaga-aga ang ingay niyong dalawa," singhal kunwari ni Ryan. "Tara na, sa kabilang baryo. Nakalimutan mo baga at piyesta ngayon doon?" Nakangising wika ni Dodong. At may sabong pa. Boxing manood din tayo. Masiglang solsol naman ni Damian. "Pambihira, may halak ang panabong ko. Pupustan lang ako," palatag ni Ryan. Pero ang totoo, natatakot talaga siyang maging pulutan na naman ni Damian at Dodong ang panabong niyang si Ogis. "Ayos, sige. Magpusta na lang muna tayo. Bago magtanghalian ay aalis tayo. Dating gawi," paalala ni Damian. "Saan kayo kamo pupunta?" Malakas na tanong ni Lola Matilda. "Sa Tugas-Tugason ho, Lola," tugon ni Damian. "Ang galing.
Sa lugar pa talagang bihira puntahan ng mga tao. Mamili kayo. Magiging pulutan kayo doon o mayayanggaw kayo? Seryosong tanong ng matanda. Ela, may kaibigan ako doon. Hindi totoo ang mga bali-balitang yan. Walang aswang doon. Sus Mariosep. Tsaka inimbitahan talaga kami ng classmate namin dati. Bulalas ni Damian na natatawa. Bahala na nga kayo sa buhay nyo. Ang titigas na mga ulo nyo. Bulyaw ni Lola Matilda. Gayunpaman, hindi nakatiis si Lola Matilda at binigyan ng proteksyon ang apo. Isang maliit na bote ng lana, may bawang at sinamahan pa ng kalamansi. Binilinan pa rin siyang huwag kumain ng mga pagkaing may karne, kundi isda at mga gulay lamang kung ayaw niyang maging aswang. Kung hindi maiwasan ng karne, patakan raw ng kalamansi. Iyon ang mahigpit na bili ni Lola Matilda sa apong si Ryan. Panitango naman si Ryan at isinilid sa bulsa ng kanyang pantalon ang ibinigay ng kanyang lola. Bago magtanghalian ay nagsimula ng maglakad ang tatlo. Mahigit 1 oras na lakaran pa ang gugugulin nila bago makarating sa sitio Tugas-Tugason. Hindi kasi sila magkasya na 3 sa motorsiklo ni Ryan. May sasabay din sa kanilang iilang kabataan na pupunta rin sa piyesta. Kaya masayang maglalakad kapag ganito. Ay sus, malapit na tayo. Naririnig na natin ang musika. Napapaindak na wika ni Damian. Grabe, amoy pa lang, ulam na. Sigunta naman ni Dodong na parang asong pasingot-singot sa hangin. Mabuti na lang hindi pa gumaling si Pablo sa mga sugat niya. Kung hindi ay kasama nila ito ngayon at mamaya pag-uwi ay may papasanin na naman silang 3 sa kalasingan. Binatukan naman ito ni Ryan sa kalokohan, kaya kamunti ka nang mapasubsob sa dumi ng kalabaw ng nasa daanan. Loko ka pre, pero kung nagkataon, nagiging tanghalian ko ang dumi ng kalabaw na yan. Sinasabi ko sa iyo, magwawakas ang kontrata ng ating masayang pagkakaibigan. Singhal ni Dodong, bagamat nakangisi. Nagkatawanan na lamang sila sa halip na magkapikunan. Ganito naman sila lagi. Minsan pa nga ay magmistola sila mga batang naghahabulan. Pagkarating sa bungad ng sityo, ay napansin kaagad ni Ryan ng bahagyang magkalayo ang pagitan ng mga bahay. Yari sa pawid at kawayan ang mga maliliit na kabahayan. Makikita ang mga bisitang kumakain sa bakuran. Sino ba ang kaibigan mo dito, Damian? Tanong ni Ryan. Kasinungalingan na lang kamo ang sinasabi nito kay Lola Matilda na may kaklase sila sa sityong iyon. Pero ang totoo, wala naman talaga. Si Tonyo, yung nagtitinda ng tuba sa sabungan. Maagap na sagot ni Damian. Kayo nang sinasabi niyang bahay sa tabi ng malaking puno ng balete Turo pa nito. Putik na yan. Sa tabi talaga ng balete. Bakit kaibigan mo ba yon? Kailan mo pa naging kaibigan yon? Balisang saad ni Ryan na nakadama ng kaba. Yun na lang ang sinasabi kong kaibigan. Dahil kilala na naman natin siya, di ba? Simula kasi noong araw na may nakita siyang parang aswang na foreigner sa may pangpang, ay madalas na lamang siyang kinakabahan. Ganito na si Ryan. Nagiging siya praning. Ngunit bago pa humaba ang diskusyon ng tatlo, ay nakita sila ni Tonyo. Malapad ang ngiti na nilapitan silang tatlo at inaya na pumasok sa kanilang bahay. Habang naglalakad ay ipinakilala ni Damian ang dalawa niyang mga kaibigan. Sa tingin ni Ryan ay halos kaedad lamang nila si Tonyo. May mga bisita na nagsisikain na sa bakuran. May mga nag-iinuman sa gilid ng bahay at ang iba ay nagkukwentuhan sa ilalim ng puno. Tara sa kusina at paniguradong gutom na kayo. Alok ni Tonyo sa kanila. Namangha naman ang tatlo sa dami ng mga handa nila Tonyo.
Madaming putahe na ayon sa paningin ni Ryan ay kaysa sarap. Ngunit nag-alinlangan na kumain ang binata nang maalala ang sinabi ng kanyang lola. Gayon din sina Damian at Dodong. Tila alanganin kumuha ng mga nakahaing putahe. Nahalata naman iyon ni Tonyo, kaya napatawa na lamang ito. Mga pre, hindi kami aswang. Katunayan ito ang asin, bawang at kalamansi. Nasa lalagyan ng aming pagsahog. May ilan dito sa sityo kaya inaalok kayong kumain. O kahit na anumang inumin. Huwag na kayong tatanggap. Lalo na kapag hindi nyo kakilala, mahirap na. Pero safe kayo dito sa bahay namin. Nakangiting bahagya ni Tonyo. Pasensya na pare, naniniguro lang. Ayaw kong umuwi na may pakpak. Huwag sagwanon. Natatawang biro ni Dodong. Naiintindihan ko naman mga pare. Mga dayo lang ang may lahing aswang dito. Nakakalungkot dahil sa ganda ng lugar na ito ay tila kinakatakutan ng taga-ibang barangay. May himig na kalungkutang saad ni Tonyo. Naku, nagre-reklamo na ang mga bulati ko. Tara na at lantakan na natin ang masasarap na mga putahe. Sambit ni Dodong habang nakangisi. Gumawa naman ng sausawang may kalamansi at sili si Damian. Anya rin para iwas umay. Tanging isda na iskabitsi lamang ang inulam ni Ryan. Bukod doon ay wala na siyang ibang kinain pa. Biglang naging masela ng kanyang panlasa. Kasalanan ito ng kanyang lola. Sila na rin mismo ang pinakuha ni Tonyo ng mga soft drinks sa cooler. 3:00 pa ang umpisa ng sabong kaya tara na. Tumagay muna tayo. Yaya ni Tonyo. Patok na patok ka. Masayang wika ni Damian habang napapalunok ng laway. Nakita nito ang pinagpawisang bote ng mga beer na bit-bit ni Tonyo. Wow, lastik, sarap niyan. Ba't pinagpawisan sa lamig? Natatawang wika ni Dodong. Naiiling na lang si Ryan sa mga kaibigang miyembro ng Tagay Boys. Nagbigay galang na rin lang siya kay Tonyo, pero 2 tagay lamang ay tumanggi na si Ryan. Ayaw na ayaw niyang nalalasing, lalo na sa piyestahan. Mahirap na, hindi ka makakatakbo kapag may emergensing habulan. Nasa isang mesa sila malapit sa bakod na kawayan, kung saan tanaw nila ang daan papuntang sabungan. Parenting nakaupo ang 4 habang masayang nag-orasyon nag-uusap pala. Paring Tonyo, gandang dilag naman yan oh. Sabay turo ng nguso dito ni Damian. Isang dilagang dumaan na may tulak-tulak na motorsiklo. Mukhang flat yata ang gulong ng Rose. Pinawisan na ito pero maganda pa rin. Hindi napigil ni Ryan ang mapangiti. Ito yung babaeng pumara sa kanya noong nakaraang Martes at sumakay sa motorsiklo niya papuntang sentro. Suot ay pantalon at maluwag na t-shirt. Nakalugay ang itim at mahaba nitong buhok. Morena at balangkinitan ang pangangatawan. Si Luna. Kilala mo ba yan pare, Tonyo? Nakangiting tanong ni Ryan. Okay yan Ryan, ako ang unang nakakita. Paberong asik ni Damian. Sus, kala mo naman pagmamay-ari mo na. Kumakaangkin ka. Sambit ni Ryan na natatawa. Gi, iyong-iyo na. Di hamak namang mas gwapo ka sa amin ni Dodong ng isang paligoy. Naiiling at natatawang tugon ni Damian. Paring Ryan, ipaubaya mo na kay Damian nang makatikim na yung buhay niyang tari. Biro ni Dodong at humagalpak ng tawa. Kugo ka talaga dong, pogi ka. Malakas na wika ni Damian. Sabay tampal sa braso ng sablay na kaibigan. Ay teka, milya-milya na ang narating ng ating usapan. Hindi pa natin nakilalang magandang dilag. Wika naman ni Damian. Kilala ko na yan. Si Luna. Bulalas ni Ryan. Sabay na napatitig sa kanyang 3. Oo nga, Luna nga. Isa sa mga dayo doon sa dulong nitong sityo nakatira. Anak mayaman yan eh.
Nakangiting tugon ni Tonyo. Dayo? Magkasabay na wika ni na Dodong at Damian. Namilog ang mga mata ng tatlo dahil bigla na lamang nawala si Ryan sa kinaupuan. Nakita na lamang nila itong tinulungan si Luna na magtulak ng motor. Mga pre, balik ako mamaya. Tutulungan ko lang si Luna. Sigaw ni Ryan. Napanganga na lamang ang tatlong napasunod ng tanaw kay Ryan. Napalawak ang ngiti ni Luna nang makita si Ryan. Ito ang binatang nagpasakay sa kanya noong nakaraang araw pababa ng sentro. Ngayon wala itong suot na head helmet ay mas lalong napahanga si Luna sa kakisigan nito. Ang mga mata ni Ryan na mapupungay na binagaya ng makakapal at pormadong kilay ay lalong dumadagdag sa kagwapuhan nito. Bagamat isang construction worker lamang ang binata na nagtatrabaho sa kumpanya ng ama, ay napahanga rito si Luna. Lalo na ngayon ito na ang nagtulak ng kanyang motor papunta sa dulo ng kalyeng binabaybay nila, kung saan naroon ang vulcanizing shop. Kung mamalasin ka nga namang biglang maflatan ang gulong matapos matinik ng pako. Salamat Ryan, pangalawang beses mo na talaga akong natulungan. Pasasalamat ng dalaga. Okay lang yun. Naawa kasi ako sa iyong nagtutulak ng motor eh. Mabigat kaya yan? Lihim na kinilig ang puso ni Luna. Ngunit mabilis na sinaway niya ang puso nang mula sa di kalayuan ay nakita niya si Simon. Ang lalaking itinakda ng ama na pakasalan niya. Masama ang tingin nito kay Ryan, kaya iiwasan niya na lamang si Ryan kahit na nagugustuhan niya ito. Hindi pwedeng mapapahamak si Ryan kay Simon. 3:00 ng hapon ay nagpunta na ang Team Damian sa sabungan upang makipagpustahan. Siniko ni na Damian at Tonyo si Ryan nang makita ang dalagang si Luna na bumaba sa isang magarang kotse. Ngunit nadismaya si Ryan nang may makitang kasama itong lalaki. Ang lalaking sumundo kanina kay Luna sa vulcanizing shop. Paring Tonyo, sino yung kasama ni Luna? Grabe kung makatingin kay Ryan oh. Bulong ni Dodong. Ayan ba? Si Simon yan. Isang manliligaw ni Luna at nagustuhan ng kanyang ama para kay Luna. Sagot naman ni Tonyo. Bali-balita ritong pinipilit ng ama si Luna na ipakasal sa Simon na yan. Mayaman eh. Dagdag ba ni Tonyo. Hindi magkamayaw sa pagsigaw at sa kasiyahan sina Dodong, Tonyo at Damian nang sila'y nanalo sa dalawang magkasunod na posta. Hindi naman mapalagay si Ryan kanina pa. Napakainit ng lana na dala niya habang nasa loob ng kanyang bulsa. Isa lamang ang ibig sabihin nito. May aswang sa malapit sa kanila ng mga kaibigan niya. Kaya nag-aya na siya sa mga itong umuwi na. 4:00 na rin naman. Wala na siyang balak pang pumusta muli, lalo na at lihim na nasasaktan ang kanyang puso habang tinatanaw si Luna na kasama ang binatang palakero. Wala naman siyang karapatan sa dalaga, lalo na at isa lamang siyang hamak na construction worker. Subalit nakakaarita ang puso niyang kumikibot-kibot at mahapde. Hindi siya karapat-dapat kay Luna, pero nasasaktan siyang nakikitang may kasama itong iba. Wala kayatang natapakang ipot ng ibon ngayon, Ryan. Swerte tayo. Ay, nako. Humahalakhak na biro ni Damian. Wala sa ipot ang ibon. Ang swerte ni Ryan, naroon sa harapan oh. Bungis-ngis na wika ni Dodong. Sabay nguso sa nakangiting si Luna habang nakatitig kay Ryan. Nag-aper pa ang dalawang si Dodong at si Damian, sabay nagkantsawan. Hinila na sila ni Tonyo na lumabas na ng sabungan. Dahil napapansin niya ang nakakailang titig ng isang bagong dayo
na naroroon sa loob ng sabungan. Gayon din ang ginawa ni Ryan. Hinila niya ang mga kaibigan dahil ito man ay may kakaibang nasisipat mula pa kanina. Walang tigil ang paramdam ng lana ni Lola Matilda sa loob ng pantalon niya. Mainit ito at parang gumagalaw, yung bang nagbabibrate. Suminya si Tonyo na tuloy lang ang paglalakad hanggang sa makalabas sila sa loob ng naturang sabungan. Kakaiba kasi talaga ang naramdaman ni Tonyo sa mga tauhan ni Simon. Nakakakaba. Nang nasa labas na sila ng sabungan, ay kaagad na napatitig si Ryan sa kanyang telepono. Nagpalitan kasi sila ni Luna ng FB at Messenger. Kanina pa niya ito ka-chat. May mensahe sa kanya si Luna. Nagpapasalamat sa kanya at sana raw ay magkita pa silang muli. Hindi napigilan ni Ryan ang pagsilay ng matamis na ngiti sa labi. Napapailing naman si Tonyo habang nakatitig kay Ryan. Pre, huwag ka nang tumuloy. Putulin mo na ang ugnayan mo kay Luna. Ang pamilya ni Luna ang leader ng mga aswang na bagong dating dito sa sityo namin. Bulong sa kanya ni Tonyo nang makalabas na sila sa sabungan. Alanganing napangiti si Ryan. Alam ng binatang napakaduwag niya, pero may bahagi sa kanyang puso ang nagnanais na makausap ang muli si Luna. Bumuga pa muna siya ng malalim na buntong hininga bago niya nireplyan si Luna. Habang ang dalawa niyang kaibigan ay patuloy pa rin ang bardagulan, nagyayabangan sa mga panalo ng pera, hanggang sa makarating sila kina Tonyo. Puro kalokohan pa rin ang pinag-uusapan ni Damian at Dodong. Naiiling na natatawa na lang si Tonyo sa dalawa. Subalit, nag-aalala siya para kay Ryan. Ngayon nilang ito nakilala pero alam ni Tonyo na mabuting tao si Ryan. Hanggang ngayon ay panay ang kalkal nito sa cellphone. At hindi nawawala ang matamis na ngiti sa labi nito. Hala, bilisan na nating magpaalam at hapon na. Baka nakakalimutan niyo. May kalayuan pa ang lalakarin natin. May ilog ba tayong tatawirin? Paalala ni Ryan sa dalawang tuwang-tuwa sa usapan nila. Ay, akala ko ba mag-disco pa tayo? Isasayaw mo pa si Luna, di ba? Panunodyo ni Damian. Hindi naman sa pinagtatabuyan ko kayo ha. Pero lubhang delikado na kapag gabi. May marka na kayo kanina sa loob pa lang ng sabungan. At hindi nyo siguro nanaisin na mabura sa ibabaw ng mundo. Seryosong saad ni Tonyo. Sandaling natigilan ang dalawa sa kalokohan. Biglang sumeryoso ang mukha ng mga ito habang may takot sa mga matang nakatitig kay Tonyo. Hindi ko kayo tinatakot mga pare. Pero mukhang pinag-iinitan nila si Ryan dahil kay Luna. Sa totoo lang, si Ryan lamang ang binatang naglalakas loob na kumausap kay Luna dito sa sityo namin. Paliwanag ni Tonyo. Tama nga, may punto naman si Tonyo at mas may alam siya sa sitwasyon. Kaya tayo na, umuwi na lang tayo. Maagap na tugon ni Dodong. Nahinablot ang dalawang si Damian at Ryan. Walang imika ng tatlo habang mabilis na naglalakad pauwi. Palabas na sila ng sityo tugas-tugason. Nang makahinga ng maluwag sina Damian at Dodong. Pero kapansin-pansin ang pananahimik ni Ryan. Halata ang lungkot sa mga mata nito. Huwag kang mag-alala, Ryan. Marami pang dilag. Huwag ka lang iyang nahahati ang katawan. May piyesta pa sa susunod doon sa Danau sa susunod na linggo. Ihahanap ka namin doon. Tsaka, di hamak na mas gwapo ka sa amin ng isang paligo ni Dodong. Kaya hindi mahirap sa'yo yun. Tura ni Damian sabay hagik-gik. Natawa na lang si Ryan sa tinura ng kaibigang asungot. Kahit papano ay hindi nagsisisi si Ryan sa pagpunta sa piyesta ng sityo tugas-tugason. Nakilala niya kasi ang isang mabuting kaibigan na pinabaunan pa sila ng BH. Bring home, bring house. Si Dodong ang may bitbit
ng inuwi nilang mga ulam. Medyo makapal kasi ang mukha nito, kaya di bali na. Ilang minuto ang lumipas ay nagtatakip silim na. Malayo-layo na rin ang nilalakad ng tatlo nang bigla silang natigilan. Sa kasukalan ay may naririnig silang mga kaluskos. Nagkatinginan ng tatlo at maya-maya lang naririnig nila ang singasing ng isang hayop. Tunog na tila natatakam at may kasama pang paggiling na mga ngipin. Ay nako, wag mo kaming takutin. Kung gusto mo, sa'yo na yung inuwi naming pulutan ulam pa lang. Kunwaring matapang na sigaw ni Dodong. Loko ka, baka aswang yan Anas naman ni Damian. Baka isa sa mga tauhan ni Simon o kaya lahi ni Luna yan at sinusundan ka Ryan. Aalamin kung nasaan ang bahay niyo para madalaw ka. Biro naman ni Damian. Dagukan kita rin Huwag kang magbiro ng ganyan. Mariing ani ni Ryan na nakiramdam. Naroon na naman ang kakaibang pag-iinit ng lana sa loob ng kanyang bulsa. Ganon na ganon ang nararamdaman ni Ryan kanina habang nasa loob silang apat ng sabungan. Tuloy ang singasing na naririnig nila at ang pagsinghap ng nilalang na parang baboy ang tunog. Suminya si Damian na pumulot ng kaputol na kahoy. Sakaling may panlaban man lang, maliwanag ang sinag na nagmumula sa buwan. Kaya kita pa rin nila ang madadaanan. Putik, ano yun? Turo ni Damian sa kanilang unahan. Tao malamang ugok. Bulalas naman ni Dodong. Ugok? Ibig kong sabihin, paanong may puno May tao na nakaharang sa ating daraanan. Wala yan kanina dyan Paanong napunta yan siya? Tarantang tanong ni Damian. Di ka naman nagmamadali pre, tanungin mo. Pabirong wika ni Dodong bagamat kinakabahan. Isa lang ibig sabihin yan. Hinarang tayo. Seryosong wika ni Ryan sa dalawa. Naiiyak na naluluha si Dodong. Naiiyak na naluluha pa. Habang si Damian ay nagsimulang magdasal ng Ama Namin kahit hindi niya kabisado iyon. Sobrang nakakatakot ang taong nasa kanilang harapan. Makapal ang balahibo nito. Unti-unti ay tumatalas ang dalawang pangil. Kasabay noon ay ang tuluyang pagbabago ng anyo nito. Dong, tatakbo na ba tayo? Nanginginig na tanong ni Damian. Kalma, isa lang yan, tatlo tayo. Bakit ka matatakot? Asik ni Dodong. Maya-maya pa ay nagsalita si Ryan. Ikaw, anong kailangan mo sa amin? Matapang na tanong ni Ryan. Isang ungol ang kanilang naririnig mula sa nilalang na nasa kanilang harapan. Maya-maya lang, humarap sa kanila ang taong ng mistulang baboy ramo ang muka, habang tumutulo ang mga laway na animoy natatakam sa kanilang tatlo. Uy, mabaho ang kilikili ko kaya unahin mo na itong si Dodong. Takot na wika ni Damian. Ngunit bigla silang nagulat na tatlo ng isang babaeng may pakpak ang lumitaw sa kanilang harapan. Napasigaw na magkayakap sina Damian at Dodong sa takot. Habang si Ryan ay naniningkit ang mga matang nakatitig sa mukha ng babaeng nasa harapan nila. Luna! Bulalas ni Ryan. Inaamin ni Ryan na may takot siyang nadama habang nakatitig kay Luna sa ganung anyo. Subalit na antig ang puso ni Ryan nang makita ang luha sa mga mata nito. Tumakbo na kayo. Ako na ang bahala sa kanya. Utos sa kanila ni Luna. Unti-unting tinubuan ng babae ng pangil. Ang likuran ng babae ay may pakpak na animoy sa paniki. Pagkatapos ay tumingala sa bilog na buwan at umangil. Mabilis pa sa 4:00 napatakbo sina Damian at Dodong. Malayo-layo pa naman bago sila makarating sa bukana ng baryo Mambasakan. Hindi na nila napansin na hindi pala nila kasama si Ryan
habang si Ryan ay mabilis na nagkuble sa makapal na damuhan. Mula sa kinaroroonan ay kitang-kita niya ang dalawang nilalang na naghaharap. Bigla na lamang dinalawang si Luna ng lalaking baboy ramo. Hindi naman umiwas si Luna, sa halip ay nagtuos ang dalawa. Lakas laban sa lakas. Ngunit nalukot sa lupa si Luna. Muli itong tumayo na tila ba nasasaktan. Nag-aalala si Ryan kay Luna, kaya lumabas ang binata sa kinaroroonan at buong tapang na tinawag ang lalaking baboy ramo. "Hoy, baboy ramong pangit. Ako ang kailangan mo, di ba? Ako ang harapin mo. Huwag yung babae. Kung matapang ka, halika at kalabanin mo ko." Sigaw ni Ryan. Inihanda ng binata ang sarili. Sa isang iglap lamang ay nasa harapan na niya ang baboy ramong lalaki. Kaya mabilis na winisikan ito ni Ryan ng asin. Napapaatungal itong mabilis na kumaripas ng takbo palayo. Mabilis na dinagit naman ni Luna si Ryan sa ere. Napapasigaw naman sa takot si Ryan. Parang nais maglabasan ng lahat ng kinain niya sa sikmura. Naduduwal ang binata habang nakatanaw sa ibaba. Napakataas ng kinaroroonan nila ni Luna. "Pumikit ka, Ryan," ani Luna sa kanya. Walang nagawa ang binata kundi sundin ang dalagang aswang sa sinabi nito. Tinalo pa ni Ryan ang nalasing sa pagkahilong nadarama sa noon. "Saan mo ko dadalhin, Luna?" tanong niya sa dalaga na kinakabahan. Aminin man ni Ryan o hindi, may gusto siya sa aswang na ito. Ni hindi man lang nabawasan iyon, kahit na nalaman niya ang totoong pagkatao nito. Kahit na ngayong nililipad siya nito sa ere. Subalit, may bahagi sa kanyang sobrang natatakot dahil baka sa araw na ito, sa fiesta ng sityo Tugas-Tugason, ay siya ang pagpepiestahan ng mga aswang na kalahi ni Luna. Na baka siya ang magiging hapunan ng lahat. "Doon tayo sa malayo para hindi tayo masundan ng ama at mga kalahi ko. Kailangan nating tumakas sa Ryan," wika ng dalaga. Tila naman nabunutan ng tinik ang dibdib ni Ryan sa narinig. Hindi pala siya magiging alay sa mga aswang ngayong gabi. At doon, napansin ni Ryan ang basang likido na umaago sa mga mata ni Luna. Umiiyak ang dalagang aswang habang nakalipad silang dalawa sa ere. Samantalang umahangos na pumasok ng pintuan ng dalawa habang nagtutulakan. Naunang pumasok si Damian na napasubsob pa sa haligi ng dapugan dahil tinulak ni Dodong. Sobrang hinihingal ang dalawa na bumungad sa kusina ni na Dodong. Ang bahay kasi ni na Dodong ang pinakaunang bahay sa may bukana ng baryo Mambasakan. "Oh, anong nangyayari sa inyong dalawa? At nasaan si Ryan? Kanina ko pa kayo hinahanap." Tanong ni Lola Matilda na kasalukuyang nasa pamamahay pala nila ni Dodong. Hindi kasi makatulog ang matanda at hindi mapalagay simula kaninang pag-alis nila. Pinagsisihan ni Lola Matilda na pinayagan ng apong magbunta sa piyesta ng kabilang sityo. Nagkatitigan ng dalawa at sabay na napalingon. Nagmadaling tumayo si Dodong, sabay bukas ng pinto. Pero wala talaga doon ang kaibigang si Ryan. "Lintik na Damian. Nawala na sa isipan natin si Ryan. Hindi siya nakasunod sa atin." Namot lang wika ni Dodong. "Ano bang nangyayari sa inyong dalawa, ha?" Naguguluhang tanong naman ni Imelda na ina ni Dodong. "Hinarang kami ng aswang, hindi lang isa, kundi dalawa pa." Bulalas ni Damian na nanginginig pa rin sa takot. "Nay, Lola, hanapin natin si Ryan. Kundi baka naging hapunan na yun ng mga aswang." Pagkasabi noon ni Damian ay siya namang pagkawala ng kanyang malay. Dala siguro ng pinaghalong takot, kaba, pagod at pag-aalala. "Damian!" Napahiyaw na sigaw naman ni Aling Imelda. Habang si Lola Matilda ay mahigpit na napahawak sa rosaryong nasa mga kamay.
Ito na nga bang sinasabi ko sa inyong tatlo kanina eh. Pero, ang tigas na mga ulo nyo. Nagiging kuta na ng mga aswang ang sityo na yon. Hindi kayo nakinig sa akin. Bulalas ng matandang si Lola Matilda. Mabilis na nagtungo sina Aling Imelda at Lola Matilda sa mga tanod na naghahanda pa lang sa pagroronda. Hindi pa sila nakaalis. Humingi ng saklolo sina Lola Matilda sa mga tanod at sumama na rin sa paghahanap kay Ryan. Habang si Dodong naman ay dinaluhan ang kaibigang si Damian na nawala ng malay. Sa kabilang banda naman, samantalang naramdaman na lamang ni Ryan na naglanding na silang dalawa ni Luna. Nakahinga ng maluwag si Damian, ngunit napasigaw naman siya nang makitang nasa tabi silang dalawa ng Pangpang. Uy, ano to? Safe ka na. Narito ka na sa inyo, Ryan. Patawarin mo ko. Hindi ko kaagad sinabing isa akong aswang. Pero, huwag kang mag-alala. Hindi kita lalapain. Hindi rin kita iaalay sa pamilya ko. Kami ang mga lahi ng Ikran. At hindi kami kumakain ng tao, Ryan. Mga hayop ang kinakain namin at mahigpit na ipinagbabawal ng aking ama na kumain kami ng tao. Paliwanag ni Luna. Ikinalaman naman ni Ryan nang mapansing nasa Pangpang nga pala siya. Ang Pangpang na sakop na sa lupain ng Lola Matilda niya. At naroon ang kubo sa unahan na nasa gilid lamang ng sapa, kung saan palagi nilang tinatambayan ni Damian at Dodong. Alis na ako, Ryan, at ito na ang huling pagkikita natin. Ihingi mo na lang ako ng tawad sa mga kaibigan mong takot na takot ngayong gabi. Huwag na lamang kayong bumalik sa sityo namin para hindi kayo pag-iinitan ni Simon na binato mo kanina ng asin. Nakangiting wika ni Luna. Pero hindi nakaligtas kay Ryan ang pagluha sa mga mata nito. Sandali lang, pwede ba? Pigil niya sa dalagang aswang. Akman na kasi itong umatungal at nagsimula ng tumingala sa buwan para muling ilabas ang pakpak. Bakit? Takang tanong ni Luna. Hinawakan kasi ng mahigpit ni Ryan ang mga kamay nito. Luna, gusto kita. Mahal kita. At wala akong pakialam maging aswang ka man o ano paman. Wala akong pakialam kung isa kang Ikran ba yun? Ikikan? Napakamot sa ulo si Ryan. Oo, Ikran. Mga lahi kami ng Ikran. Mga aswang na sumasamba sa buwan. May ganun pala, Ikran, no? Ngayon ko lang narinig to ah. Kaya naming magpalit ng anyo tuwing gabi. Lumalakas ang kapangyarihan namin tuwing maliwanag ang buwan na Ryan. Matagal na kitang tinatanong mula sa di kalayuan habang umuwi ka galing sa trabaho mo. Kaso, hindi tayo pwede, Ryan. Walang lugar sa mundong ito ang pag-ibig nating dalawa. Malungkot na saad ni Luna. Takot na takot ka nga nung una mo akong makita dito sa Pangpang eh. Kumaripas ka ng takbo, hindi ba? Dagdag pa muli nito. Ano? Ikaw yung babaeng foreigner na aswang na nakita ko rito sa tabi ng Pangpang? Di makapaniwalang tanong ni Ryan. Pero yung buhok mo noon ay kulay gold, di ba? Bakit wala na? Ani Ryan. Napapangiti na lamang si Luna na nagpaliwanag. Bagong kulay kasi ang buhok niya noon kasi nakakuha siya ng porfes. Di, joke lang. Kaso ilang araw lamang ay hindi niya nagustuhan ang kulay ng buhok niya. Nagmustula kasi siyang hilaw na foreigner. Kaya pinakulayan niya muli ng itim ang kanyang buhok. Muling pinaliwanag ng dalaga na hindi sila pwede at walang lugar sa mundo ang pag-ibig nilang ipinagbabawal. At bakit mo sasabihing walang lugar? Mahal kita, Luna, at mahal mo ko. Ang rason na yon ay sapat ng dahilan para magiging tayo. Di ba sabi mo, hindi kayo kumakain ng tao? Idi mas mabuti yon. Para kahit paano ay hindi mo ako malalapa. Nagagawa pa rin niya Ryan na magbiro
Ngunit, mas lalong naiyak si Luna sa sinabi ni Ryan. Hindi tayo magkauri, Ryan. Nagbabagong anyo kami sa bawat kabilugan ng buwan. Kahit hindi namin kagustuhan. Umiinom kami ng preskong dugo at kumakain ng lamang loob ng hayop. Hindi ka ba nandidire o natatakot sa akin noon? Madamdaming pahayag ng dalaga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ryan. Hindi pa rin ako takot sa iyo, Luna. Hindi ko sinadyang tumibok ang puso ko para sa iyo eh. Pero, nasasaktan ako kapag nakikita kong may kasama kang iba. Kaya na lang kanina habang kasama mo ang simula iyon. Kalimutan mo na ako, Ryan. Hindi tayo bagay. Hindi tayo pwede. Akmang lilipad na ulit si Luna. Matapos magbagong anyo, ngunit mahigpit na niyakap ito ng binata. Hindi ako natatakot sa pamilya mo. Oo, duwag ako at nakakatakot naman talaga ang lahi niyo. Pero mahal kita, Luna. Pupunta ako sa inyo at magpapaalam ako sa ama mong ligawan kita. Wala akong pakialam kung magagalit sa akin ang buong lahi mo. Matigas ang ulong-ani ni Ryan. Hindi pa rin niya binitawan si Luna. Dahan-dahang umarap sa kanya ang dalagang may pangil. Pero, para sa mga mata ni Ryan, ay maganda pa rin ito kahit may pangil at pakpak. Hinaplos ni Ryan ang makinis na pisngi ng dalaga na dahang-dahang nagpalit ng anyo sa harapan niya. Hindi napigilan ni Ryan na mapakagat labi sa magandang alindog na nasa harapan niya. Napakaganda ng katawan ni Luna na tila kumikinang pa sa kinis sa ilalim ng maliwanag na buwan. Mabilis na hinubad ni Ryan ang suot na t-shirt. Napaatras naman si Luna at pinag-cross ang dalawang kamay sa kanyang mayamang dibdib. Noon niya lang naalalang normal na tao pala ang kaharap niya at lalaki. Hindi kagaya ng mga lalaking kalahi nila na baliwala na lamang ang makita silang mga babae na hubot-hubad. Biglang sinalakay ng kaba ang puso ni Luna nang makitang makisig na hubad na katawan ng binatang si Ryan. Maganda ang katawan nitong nagmistilang modelo ng bench sa harapan niya. Hanggang sa bumulong si Ryan. Isuot mo itong t-shirt ko at uuwi na muna tayo sa amin. Bukas ay ihahatid kita sa bahay niyo ng maaga. Uwi ka ni Ryan. Akala ko ano na. Namumula naman ang pisngi ni Luna sa sinabi ni Ryan. Nagkamali pala siya ng inakala kanina, lalo na ang mga nakikinig. Mabuti na lamang at hindi nito napansin ang pamumula ng pisngi niya dahil gabi naman. Bakit? Akala mo anong gagawin ko? Nanunod yung tanong ni Ryan. Mabilis namang isinuot ni Luna ang damit ng binata. Ngunit hindi na siya nakaligtas sa matipon ng braso ni Ryan na mabilis na pumulupot sa kanyang katawan. I love you, Luna. I love you so much. At wala akong pakialam. Aswang ka man. Nakangiting bulalas ni Ryan sabay halik sa kanyang pisngi. Hindi naman napigilan ni Luna ang mapahagikgik ng tawa sa mga sinabi ng binata. Talaga? Okay lang sa'yo? Siyempre, loves kita. Ikaw lamang ang pinakauna at huling babaeng mamahalin ko. Pex man, tamaan man ako ng kidlat nang walang kulog. Namilog ang mga mata ni Ryan matapos dampian ni Luna ng halik ang kanyang labi. Parang may sariling isipan ng kanyang puso na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib sa saya. Sinasagot na ba siya ng dalaga? I love you too, Ryan. At magkasama nating harapin ang buong pamilya ko. Pati na rin si Simon na naghahangad na patayin ka. Malungkot na wika ni Luna. Si Simon pala ang humarang sa kanila kanina at hindi isa sa mga kalahi ni Luna. Napaluhan na lamang si Luna matapos siliin ni Ryan ang matamis na halik sa labi. Kaagad namang tinugon iyon ng dalaga na walang pag-aalinlangan.
Buong puso nilang pinagsaluhan ng gabing iyon na puno ng pagmamahal sa loob ng kubo nilang magbarkada. Wala nang daladalang pamunas, rekta na agad. Habang hanggang mag-uumaga na lang ay hindi napalagay sila Lola Matilda. Buong gabing hindi nakauwi si Ryan. Alam niyang mga ikran ang lahi ng aswang na naroon sa sitio Tugas-Tugason. Sila ang kakaibang uri ng matataas na aswang. Sumasamba sa buwan at may respeto sa buhay ng mga tao. Sila ay mga sinaunang mga lahing naging masama matapos magsamba sa masasamang anito. Bilang pagsisisi ay hindi sila kumakain ng tao. Kalimitan sa mga ikran ay mayaman. May malaking ranchohan, babuyan, o kaya ay poultry farms. Umaasa sila sa kanilang pagkain sa mga alagang hayop. Kung ikran lamang ang kumakalaban sa kanila kagabi, ay hindi mag-aalala si Lola Matilda. Malamang ay tinakot lamang sila ng mga ito dahil sa kayabangan ng mga to. Pero kung ibang lahi kagaya ng manananggal o gabunan, tiyak niyang mapupurol na ang kanilang buong lahi. Maliban kasi kay Ryan, ay wala na siyang ibang apo. Maaga kasing namatay ang mga magulang ni Ryan sa isang aksidente. Tanging silang dalawa na lamang ng kanyang apo ang natitirang buhay sa kanilang lahi. Lo, sorry. Hindi man lang namin napansing na iwan namin si Ryan. Naiiyak na wika ni Dodong. Buhay pa kaya si paring Ryan dong? Hindi kaya nilapan na siya ng mga aswang na kalahi ni Luna? Takot na tanong ni Damian. Ugok, buhay pa yun. Si Ryan pa. Malaho kagi yun. May lahi iyon ni Naruto kaya may hirapan ng mga aswang doon. Kinakabahang wika ni Dodong. Tinulak ni Dodong si Damian, kaya napasubsob ito sa kawali na nasa lutuan ni Lola Matilda. Gusto mo yata ang mabungi. Tangnening naman doon mo. Reklamo ni Damian na hinilot ang ngusong napasubsob sa maitim na kawali. Hindi napigilan ni Lola Matilda ang matawa sa mukha ni Damian na nalagyan ng uling mula sa kawali. Umabante kasi ang nguso nito sa kalokohan ni Dodong. Lola. Nagkatinginan sina Damian at Dodong. Halos magkasabay silang napabulala sa tuwa nang marinig ang boses ni Ryan sa labas. Si paring Ryan? Sabay na napatayo sila nang marinig ang boses ni Ryan sa labas ng bahay. Naggitgitan pa ang dalawang si Dodong at Damian sa pinto para makita si Ryan. Tila naman ipinakos sa kinatatayuan sina Damian at Dodong nang makitang si Ryan na walang pang itaas na damit. Pre, sinong may gawa sa'yo nito? Sinong gumahasa sa'yo? Bulalas ni Damian. May sugat ka ba, pre? May masakit ba sa'yo? Sumagot ka, uy. Binatukan naman ito ni Dodong, sabay turo sa babaeng nasa likuran ni Ryan. Biglang sumeryoso ang mukha ng dalawa nang makita si Luna. Nasuot ang damit ni Ryan. Panunodyo ang romestro sa mga mata ng dalawa, sabay hagalpak ng tawa. Putik, pre. Namamaga ang mga mata ni Damian kakaiyak sa pagkawala mo. Akala namin kinatay ka na ng mga aswang na humarang sa atin. Yun pala'y... Hindi nito natapos ang sasabihin nang muling binatukan ni Dodong. Aray ko, kanina ka pa talaga, masakit na yun ha. Ni Damian, na binatukan din si Dodong. Napapailing na lamang si Ryan na hinawakan ng kamay ni Luna at iginaya papasok sa balkonahe. Naroon ang kanyang Lola Matilda. Umiiyak sa tuwa nang makita ang kanyang apong na si Ryan. Sa kusina kasi sila kumatok. Okay lang ito at walang masamang nangyari dito. Diyos miyayaw, Ryan. Atakin ako sa puso sa kalokohan niyo. Sinasabi ko na sa inyo na huwag magpagabi. Binalaan ko pa nga kayo pero hindi kayo nakinig sa akin. Mabuti at ikran lamang ang nakalaban nyo. Nananakot lamang sila ng tao. Hindi gaya ng ibang mababangis na lahi. Bulalas ni Lola Matilda. Natigilan naman si Ryan sa sinabi ni Lola Matilda. Ganoon din si Luna.
Kung ganoon, ay may alam si Lola Matilda tungkol sa lahi ng mga aswang na ikran. Nahihiya naman si Luna na napayuko. Takot na takot ang dalaga na baka hindi siya magawang tanggapin ng matanda dahil isa siyang aswang na ikran. Baka ipagtabuyan siya nito kagaya ng mga magulang ng unang lalaking minahal niya na hindi siya matanggap. "Magandang umaga ho, Lola," pagbati ni Luna na hindi man lang makatingin ng diretso sa mukha ng matanda. Kay ganda mong bata ka. Anak ka ni na Franco at Loisa, hindi ba? Kailan lang kayo dumating sa sityo? Sunod-sunod na tanong ni Lola Matilda na iginiya si Luna sa loob habang si Ryan ay pinagpepiestahan ng tukso ng dalawang kaibigan. "Nabinyagan na si Pututoy mo, pre?" Natatawang tanong ni Damian na pinaka-alaskador sa kanilang tatlo. "Kala namin nalapa ka na ng mga aswang. Yun pala'y si Luyo na yata ang nalapa mo kagabi ah." Tawang-tawa naman na ani ni Dodong. "Magsitahimik na kayong dalawa. Ang babaho ng hininga nyo. Umuwi nga kayo doon at mag-toothbrush." Ani naman ni Ryan. Pinagtulakan niyang dalawa palabas ng balkon. Pre naman, di pa kami nakapagsikwati. Takti naman eh," reklamo ni Damian. "Mamaya na, madaling araw pa lang eh." "Uy, papasukin mo kami kundi pagsisigawan namin na nirep ka ng aswang," palatak ni Dodong. Napapailing na lamang si Ryan na pinapasok ang dalawa. Hindi niya talaga maisip kung anong kasalanan niya at binigyan siya ng dalawang kaibigan na asungot. Pero mas mabuti na lamang itong dalawa. Hindi gaya ni Pablo na laging nakaharap sa tuba o kaya ay sa longnek. Nalaman ni Ryan na kakilala ng kanyang lola ang mga magulang ni Luna. Matalik na kaibigan pala ng yumaong ama niyang si Rinan, ang ama ni Luna na si Franco. Sa kabilang bayan sila nakatira noon, doon sa San Antonio. Matapos magkasala ang isang kalahi nila ni Luna, ay umalis sila doon. Kaya sila lumipat sa sitio Tugas-Tugason. Mabuting pamilya sila ni Luna, pero hinuhusgan sila ng mga tao, lalo na kapag nalalaman ang tungkol sa kanilang mga sekretong nakatago na isa silang aswang. Sa mga sumunod na araw ay nagpakasaya ang magkasintahang Ryan at Luna. Tinanggap kaagad ng mga magulang ni Luna nang makilala nila si Ryan na anak pala ng matalik na kaibigan noon. Si Cinnamon naman ay tinanggap ang pagkatalo sa pag-ibig ni Luna. Nagbago rin ang tingin ng mga taga-sityo Tugas-Tugason sa pamilya ni Luna. Simula nung nalaman nilang laging nagpupunta sa bahay ni na Luna sina Ryan at ang mga kaibigan nito. Lalo na si Lola Matilda. Kilala kasi nila si Lola Matilda na hindi maloloko ng mga aswang. Nalalapit na ang kasal ni na Luna at Ryan. Siyempre, hindi pa huhuli si Damian na naging kasintahan na rin ang kapitbahay niyang si Olivia. Si Dodong naman ay pinag-iinitan ang isang pinsan ni Luna. Isang araw habang nagkakasiyahan sila sa kubo nang magbarkada sa tabing ilog, nag-iinuman ng mga ito dahil nilibre sila ni Pablo ng isang malaking galon ng tuba. Hindi kasi sinagot ni Victoria si Pablo, kaya pinangako nito sa sariling ipagpatuloy na lamang ang kanyang kursong piloto ng niyog at habang buhay na lang na magiging magtutuba sa baryo Mambasakan. Habang si Ryan ay nagsisimulang umiral ang kapilyuhan, hinila niya si Luna papuntang likuran ng kubo at doon ay sinimulang halikan ang kasintahan. Nang mapansin ni Luna na maging mapusok na ito, ay pinigil ito ng dalaga. "Sandali, Ryan." Hinihingal na ani ni Luna. "Ayaw mo ba ng paunang pulot gata? Sabik na akong makahulma ng ating panganay." Namumungay ang mga matang tanong ni Ryan. "Hello, nag-promise ka sa akin na pagkakasalan mo muna ako bago mo tikman ang sariwa kong daing." Pinandilatan siya ni Luna. Napakamot na lamang sa ulo si Ryan
dahil ramdam niyang nagwawala na ang kanyang alaga. Sumanya si Luna na huwag maingay at sumunod sa kanya. Pinagkaramdaman niyang paligid at may naaamoy na panganib. Alam niyang nasa paligid lang ang ilang mga aswang, pero nakapagtataka dahil wala namang naalala si Luna na kasalanan niya sa iba para pag-initan sila ni Ryan. Gumapang si Luna sa gilid ng balayan na malapit ng anihin. Habang palapit ang masangsang na amoy, ay nalalapit na rin ang panganib. Nakasunod din sa kanya si Ryan ng mahigpit ng pagkakahawak ng asin na nasa supot ng bulsa. Humantong sila sa labas ng bakuran. Ngunit natigilan si Luna dahil ramdam niya ang ibang negatibong enerhiya. Hindi niya kalahi ang naroon. Bumulusok bigla mula sa itaas ng puno ang isang manananggal. At akmang dadagitin na sani si Ryan nang mabilis na sinabuyan ito ng asin ng binata. Napahiyaw at umatungal ang manananggal na lumipad palayo. Akmang susundan ito ng magkaibigang Damian at Dodong nang pinigil sila ni Pablo na parang batang umangawa. Hayaan niyo na siya. Hayaan niyo na. Babs, muntik na niyang dagitin si Ryan oh. Bulalas ni Dodong. Kilala kong manananggal na yun. Matagal nang may gusto kay Ryan yun. Bulalas ni Pablo. Inis naman si Luna sa narinig. Talaga lang ha, Ryan? Hindi ko akalaing ang lakas ng karisma mo sa mga aswang. Halata sa boses ni Luna ang selos. Kaya mabilis na niyakap naman ito ni Ryan at hinalikan sa pisngi. Ikaw lang naman ang aswang na minahal ko ba? Wala nang iba, Luna. Promise. Tatandaan ko talaga yan, Ryan. Bakit, Pabs? Sino ba ang manananggal na yon? Tanong ni Luna. Ang mahal kong si Victoria. Hindi niya ako sinagot dahil manananggal siya, pero ang totoo, may gusto pala siya kay Ryan. Hiyaw ni Pablo sabay tungga ng tuba sa baso. Ang lakas ng hagalpak ng tawanan ni Damian at Dodong habang si Luna ay hinila ang boyfriend niya sa loob ng kubo. Wala na siyang pag-alam kung aangkinin ni Ryan ang katawan niya. Ang mahalaga ay hindi ito maagaw ng malanding manananggal na si Victoria. Alright, kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-subscribe. Pampagana ba? Ingat palagi at God bless sa inyo.